Magandang araw Pilipinas! Bayan kong liyag, kumusta po kayong lahat? Eto, may panibago na naman tayong reaction video dito tungkol sa pilot episode ng pinakaaabangan nating lahat mga kababayan ng mga banateros, ang Vox Populi na kanilang kinatatampukan, no? Talaga namang napakaganda ng episode nito. I mean, ng programang ito kasi dito makikita natin talaga ang boses, ang totoong boses ng masa dahil sa ngayon napakarami talagang mga peke, mga peking boses ng masa. Yung sinasabi nila na yung mga minsan yung mga senador, mga congressman sinasabi nila na para sa taong bayan, yung inaano nila yung inire-represent nila kuno ay taong bayan which is hindi totoo. Pero dito sa Vox Populi, maririnig mo talaga ang boses ng totoong taong bayan. At kanina lang napanood natin, inuna nila yung mga kabataan, tapos meron din silang na interview ng mga katandaan din na talaga namang makikita mo sa kanila yung totoong damdamin ng taong bayan na pilit na nilalason ng kabilang panig. Okay? Sa paksang ito mga kababayan, I mean sa reaction video na ito, meron lang ako gustong i-reiterate in regards doon sa nakaraang vlog ko nung sa ni Zaldico sa part 2 ata yun, kung di ako nagkakamali, o part 1. Bakit si VP Sara lamang ang karapat-dapat na maging presidente? Just in case na si BBM ay mag-resign. Ayan. Let's go. Paliwanag para sa taong At artistang hindi bumalik para na. sa taong bayan. Kasi yung aking nanay dati, si Telsi Tomas, sa abangan ng susunod na kabanata, meron siyang panawagan eh. Ang panawagan niya is snap elections. At napag-usapan nga kanina, nagtanong-tanong ako sa legal, wala daw sa konstitusyon ang snap elections. Therefore, if the president resigns today or tonight, we have to follow the Constitution. And Correct. that is succession. Correct. Ibig sabihin yan, sa ayaw nyo man o hindi, pag nag-resign po si Presidente Bongbong Marcos, kailangan tanggapin natin ng buong Open arms. Dalawang arms. Ang susunod na presidente natin ay walang iba kundi ang number 2 natin, si Vice President Sara Duterte. At yan po sa susunod na 3 taon. Kala ko sa susunod 3 araw eh. Hindi, seriously, sa susunod na 3 taon. Ako excited na ako sa susunod na 3 araw. Meron nga akong pinost dito sa ko nito, kaya lang wala pa yata nakakakita, hindi pa na-recommend ni YouTube. Excited na ba kayo? Payag ba kayo next week si VP Sara na ang presidente? Ay nako, ako payag na payag. Grabe. At super excited na ako na maging presidente si VP Sara. Excited na ako na makita ang mga buhaya na isa-isang nakukulong. Dahil ito si Bongbong Marcos, after 100 days o more than 100 days nang sinabi niya yung katagang mahiya naman kayo sa sona niya, ipinangako niya na may makukulong 100 araw na at mahigit, wala pang nakukulong. Eto, pag naging presidente ito si VP Sara, magtago na kayong lahat. Oo. Kaya pinipigilan nila at yan yung iisa-isahin natin mamaya. Sige, tuloy natin muna. Tuloy muna natin to. Or 2.5 years, magiging presidente natin si VP Sara.
ayon sa konstitusyon. Because yung sinasabi ko nga kanina, yung naglalaban, yung gustong lumaban ng snap elections, wala po sa konstitusyon pala yan. So yung sinasabi Okay, ni Mami Tessie, sabi ko na sorry, wala po sa illegal pala yan, hindi pwede. So kung magkaroon ng succession at kunyari, ayaw nyo kay BP Sara, respeto, ayaw nyo, di antay tayo ng 2028, di ba? Correct. May presidential election sa 2028. And that is Tama. only 3 years from now. 2.5. But if the president resigns, kailangan tanggapin natin lahat na ang susunod na presidente natin ay si BP Sara. Ayun, oo. Tama. Ito, meron akong itatanong kay Sir Jack tsaka sa'yo, Master Judea. Doon sa statement ni Vince Dizon na malabo na involved si Pangulong Marcos dito, gawa ng siya ang nagpasimula. Okay, tapos na pala yun. Okay, bakit nga ba ako gusto ko si VP Sara na maging presidente if ever na si BBM ay mag-resign? Kagaya nga ng binabanggit dito ni Anjo Eliana at binanggit ko na rin sa nakaraang vlog ko, susundin talaga natin ang konstitusyon. Kailangan nating yakapin, open arms, as Sir Anjo Eliana says. Whether we like it or not, si VP Sara ang uupo dahil yan ang nasa konstitusyon. Bakit? Kung hindi, bakit pa tayo naglalagay ng vice president? Kung magiging incapable na ang presidente na maging presidente, tapos hindi natin pauupuin ng vice president, halatang halata kayo na kayo ng mga ng kalaban ni VP Sara. Sobrang obvious na ayaw nyo talagang makaupo si VP Sara sa pwesto dahil kapag nakaupo si VP Sara, alam na alam nyo tapos lahat ang maliligayang araw nyo. Okay? At eto pa, nakalimutan ko kasi ito kaya gusto kong idagdag dito sa vlog na to. At sa mga hindi nakapanood, kung gusto nyo mapanood yung video, yung binanggit ko sa yung iba pa, ilalagay ko na lang dito, yan, dyan, pindutin nyo na lang yan, yung may araw na yan, tapos panoorin nyo mamaya, para mapanood nyo yung kompleto na reaction ko. Etong part na to, yung nakalimutan kong sabihin sa nakaraang vlog ko. Okay? Kung gagawin natin ang snap election, unang-una, hindi katiwa-tiwala ang COMELEC. Sorry, George Erwin Garcia, matapos ng lahat ng mga pinaggagawa mo ngayon, tapos tulad niyan, gusto nyo pang tanggalin si Marcoleta. Mga hayop kayo. Gusto nyo tanggalin si Marcoleta dahil, tinik sa lalamunan nyo. Sobrang bias nitong, COMELEC. Sobrang bias nyo, sir. Kapag kalaban nyo, tinutuligsan nyo, kapag pabor sa inyo, kinakampihan nyo. Isang patunay dyan, si Erich Sylvester aka Bend Tulpo ay nakaupo ngayon. Aside from the fact na meron siyang kaso sa Amerika at aminado siya doon, na kung iyon ang pagbabasihan, dapat yun din ang pinagbasihan nyo kung bakit hindi nyo pinaupo ang Duterte Youth Party List. Napaka-bias nyo, Sir George Erwin Garcia. Kaya wala tayong katiwa-tiwala dyan sa snap election na yan. Okay? Ay hindi talaga pwedeng mangyari ang snap election. Dahil alam natin na hindi mananalo ang vice president natin dyan. Or, yun nga ang gusto kasi nila, parang gusto nila i-disqualify ang vice president doon. Tapos hindi na yata kasali ang vice president natin doon. Napakalaking katarantaduhan yung snap election na yan. Sobrang katarantaduhan yan. Suggestion lang yan ng mga I'm sorry Sir Alan Peter Cayetano. Isa po kasi kayo dito sa Nothing against you, Senator Alan Peter Cayetano, pero para sa akin, that is the most stupid idea that we are
going to do if ever na mangyayari yan. Hindi pala siya, hindi ako abogado, wala akong kahit ano, dahil lang wala akong kahit anong alam sa batas. Natututo lang ako dahil sa mga panonood ko sa mga tao na concern sa bayan, kagaya nitong Banateros. Okay? At kung magkakaroon tayo ng snap election, ito yung nakalimutan ko Sino ang ilalagay natin? Sino ang magiging presidente na iboboto natin? May naiisip ba kayo na pwede nating ihalin tulad kay VP Sara na kayang patahimikin lahat ng korap na ito at kayang ipakulong lahat ng mga tiwali sa gobyerno ngayon at kaya na hindi man mai-zero ang national debt ng Pilipinas, and ako 100% sure mapapababa ito ni VP Sara Duterte. Bakit? Nai-zero niya ang debt ng Davao. Ibig lang sabihin nun, alam niya ang pamamaraan kung paano yun gawin. Nagawa niya yun sa lugar niya, sa city niya, magagawa niya rin yun sa buong Pilipinas. Like I said, hindi man niya ito ma-zero, mapapababa niya ito. Okay? Yan ang yan ang gusto kong ipahiwat, ang gusto kong sabihin na nakalimutan ko sa kabila sa vlog ko nung una. Kung hindi si VP Sara, sino? Sige nga, mag-isip kayo. Maglagay kayo ng mga dilawan dyan, yung mga kalahat kayo kung sino man makakapanood dito na against kay VP Sara. I-comment nyo nga sa ibaba kung sino ang sa tingin nyong ilalagay natin kung hindi si VP Sara. Sino? Si Leni Robredo? Si Kiko Pangilinan? Naku po. Nananaginip kayo ng gising. Sino? Si Willie Revillame? Si Manny Pacquiao? Pabihira. Di pagka kung sino inilagay natin yung mga yan, pag inilagay natin yung mga yan, di wala rin, balik tayo ulit sa dati. Walang reformang mangyayari. Kaya nga gusto natin na si VP Sara ang maupo dyan, dahil nakasisiguro ako na kapag si VP Sara ay naupo dyan, magkakaroon tayo ng reforma, sigurado yan sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng reforma, which is yun ang talagang kailangan natin ngayon. Kailangan na nating ireforma ang Pilipinas dahil sa current system natin ngayon, sobrang napakadali ng makorap. Alam na nila kung paano i-corrupt Which is noong panahon ni PRRD, oo, okay, napipigilan niya napigilan ni PRRD yung corruption. However, andyan pa rin sila. Kumbaga, napigilan niya yung corruption, pero hindi makapag all out. Hindi magawa ni PRRD lahat na talagang gusto niyang mangyari dahil merong kumukontra. 'Di ba? Hindi niya mailabas talaga lahat. Ngayon, dahil sa nangyari, like sinabi ko dun sa previous vlog ko, blessing in disguise itong nangyaring ito. Dahil kung hindi nangyari ito, na si VP Sara ay naging vice at si Bongbong, hindi ma-expose lahat ng mga tarantadong politiko na to, mga tarantado, mga hayop na buhayang to. Yun nangyari kasi parang di ba? Pinigil ni PRRD yung corruption. Ngayon nung nawala siya, para siyang yung gate ng dam na bumukas. Talagang umagos ang corruption. At bumaha talaga ng corruption. Literal na bumaha. 'Di ba? So, yun, sa tingin ko, yun ang kung bakit ganun na lamang ang damdamin ko na
talagang maiupo ito si VP Sara. Sobrang excited na ako. Sana talaga mangyari to. Okay. Kaya mga kababayan, kayo na nandyan pa sa bahay. Second day na mamaya. Sana magkita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. Ay, mag-subscribe nga pala kayo mga pambihira oh. Paabutin nyo ng kahit 1,000 lang tong subscriber ko. Kayo na mga makakapanood nito para naman ma-monetize natin tong channel. Subscribe kayo mga animal, puro kayo nood.